Alleluia, 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 Alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno, ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at hihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambayanan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kaniyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinhagang ito, siya ay umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong ebanghelyo, tinatapos na ni Jesus ang kaniyang mga talinhaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Inihalintulad ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa isang lambat na inihagi sa dagat upang manghuli ng isda. At alam po natin na ang kaharian ng Diyos ay ganap at lubos nating mararanasan sa muling pagpabalik ni Jesus Nazareno. Kaya nga po, ang paglalarawan na ginamit ay ang paghihiwalay ng mabuti at masama. Paghihiwalayin
ng mga mangingisda ang mga mabubuti sa walang kwenta. Ang mabubuti ay titipunin sa bangka, samantalang ang walang kwentang isda ay itatapon at ihahagis sa dagat. Ito po ay pahiwatig sa muling pagbabalik ni Jesus. Ano pong ibig sabihin? Ang mga matutuwid, ang mga sumunod sa kalooban ng Diyos, ang mga mabuti at ang mga nagmahal tulad ni Jesus, dadalhin sa langit. Ngunit ang mga taong palagawa ng masama, kasalanan at hindi naging karapat-dapat sa kalooban ng Diyos ay itatapon sa apoy ng impyerno. Napakagandang paalala po sa ating lahat na paghandaan natin ang pagdating ng Panginoon. Uulitin ko po, napakaganda ng paanyaya ng Ebanghelyo sa atin na paghandaan natin ang muling pagbabalik ni Jesus Nazareno. Maaaring maitatanong ninyo, Father, kailan po ba muling magbabalik si Jesus Nazareno? Ang sagot ay simple lang. Walang nakakaalam kung hindi ang Ama. Kaya ang hamon sa atin, maging laging handa. Ano po ang ating ihahanda? Ihahanda po natin ang ating puso at kalooban. Mahalaga po, kagaya ng aking binanggit kanina, patuloy tayong gumagawa ng mabuti. Namumulat tayo sa kabanalan at nagsasabuhay ng magandang balita na puno ng pagmamahal at pagmamalasakit. Alam po ninyo, napakadaling sabihin, subalit mahirap gawin. Hindi madaling gumawa ng mabuti sa mundong nababalot ng kasamaan. Hindi madaling maging banal sa mundong puno ng tukso at pagkamakasarili. Hindi madaling magsabuhay ng mabuting balita sa gitna ng maraming distractions kagaya ng social media, kalayawan at kahalayan. Hindi madaling magmahal sa mundong punong-puno ng galit at paghihiganti. Hindi madaling magmalasakit kung ikaw mismo kulang at kapos sa buhay. Mahirap kung iisipin, pero posible. Posible kung hahangarin, gugustuhin, at buo ang ating loob na samahan si Jesus Nazareno sa pagpapasa ng krus. Posible kung talagang mahal natin ang ating pamilya at kapwa. Posible kung talagang gusto at nais nating makapunta sa langit. Sabi nga ng matandang kasabihan, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Mga kapatid kay Kristo, paalala sa ating paglalakbay. Piliin nating lagi ang mabuti at tama. Kapag pinili natin ito, pinipili natin ang langit. Kapag pinipili natin ang pagmamahal, pinipili natin ang langit. Pinipili natin ang kaniyang kaharian. At lalo't higit sa lahat,
pinipili natin ang Diyos sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.